na tulog din sa karamihan, ay mayroon tayong mahalagang magandang balita para pagising nyo ay may mapapanood kayo. Pero bago ang lahat, ay nais kong habang nag-antay tayo na medyo marami-raming mga manonood, nagising pa sa ngayon at sa ibang parte ng mundo, lalo ng mga ay akin munang pasakalyihan ang ating palabas sa ngayon. At ang aking ipasakalye ay ito pong tinatawag na channel ID ko po. Ito po siya. Yan, mapakilala kung sino po ako. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. So, yan po ang adang kan. Magandang umaga kay Brilya Haynos, kay Valerie Serna. Ang ating po pag-usapan sa ngayon ay medyo kakaiba ito, no? Pag nagising ng bayan at magugulantang din, sino ba may nagmamariwana po sa naninigarilyo ng marijuana sa loob ng opisina ni Senator Robin Padilla doon sa Senado. Ito ay di-report ng ilang beses ng mga ibang mga kapitbahay doon. At inimbestigahan na ng Senate Sergeant at Arms at hindi pa natukoy kung sino. Nagkataon naman na minsan ay nandun si Nadia Montenegro. Ay mukhang siya ang tinutukoy at inimbestigahan siya ngayon. Ang tanong, si Nadia Montenegro ba nga ba yun? Unfair naman kay Nadia Montenegro. Since 2022 pa siya na nakuha na empleyado ni Robin Padilla. Ngayon lamang na-report na may namamahong usok ng marijuana dyan sa opisina niya. At nangyari na tinuturo sa extension office ni Senator Padilla nangyari sa ladies room daw sa CR. Kung ladies room, ibig sabihin babae, imposible naman, halos imposible na lalaki ipapasok. Pero pwede rin mangyari na ang lalaki ipapasok dun sa ladies room para siyempre disimulado.
at maninigarilyo ng marijuana sa loob ng CR. But then, ang nangyari ay nakatutok ngayon, inimbestigan, minigyan na ng memorandum ng Chief of Staff ng Office ni Robin Padilla ni si Attorney Rodolfo Jorado ang si Nadia Montenegro at pinapaliwanag. Naku, delikado. Yan ang problema natin. Ngayon, ang isa rin nating hindi makakaila, yung maraming mga matinding suspisyon na pagkarispagan na kung ang ating Pangulo ng Bansa ay sinususpetsahan na gumagamit ng mas matindi na droga, which is cocaine, ay itong ating senador, ang kanyang staff ay inimbestigahan na ngayon sa paggamit ng marijuana. Pero walang pinagkaiba, parehong illegal drugs yun. Ano kaya ang mangyari ito? Tingnan muna natin kung paano. Ilabas natin ang kawawa naman si Nadia Montenegro. At siyempre, naghahanap buhay lang yan. Pero bakit magdadala siya doon kung talagang gumagamit siya? Wala na ba siyang time gumamit sa ibang labas? Although yung paggamit ng droga po, bawal po yan. Pero nandun pa rin po ang katotohanan na yung pagiging addict mo ay pribadong buhay mo yun. Pwede ka lang hulihin kung makita ka at kung maamoy, pwedeng sasabihin, papasukin ka. So next time, mag-ingat kayo kasi kung CR yan, public CR, at mangangamoy, pwede kang pasukin. Hindi na kailangan ng warrant of arrest, hindi na po kailangan ng search warrant. Pwede kang pasukin sa loob ng kahit sino. Kahit hindi po pulis, pwedeng pumasok. Kasi lahat po ng tao, kasama ng mga pulis, ay may obligasyon para sa ating bansa na magiging isang mabuting mamamayan. At kasama sa obligasyon mo isang mabuting mamamayan ay magkaroon ka ng tinatawag na citizen's arrest. So, tingnan muna natin ito. Si Nadia Montenegro, ito po siya. Siya po ay naging matagal na kalibin ni dating mayor ng Caloocan na si Ricom Echeverri. At may anak siya dyan. Yan. Kita mo naman si Ricom Echeverri ay dati ring matinding sa chicks din yan. Naging kanya rin siya yung asawa na Dennis Padilla. Naging chicks na rin si Marjorie Barreto. So, ganun po kasi tingnan mo, makahina-hinala ba na si Nadia Montenegro na ito nakapose ni Senator Robin Padilla na gagamit ng marijuana. So, yan po ang ating pag-usapan at kung bakit. At ito po yung nagdulot ng iniimbestigahan na mismo si Robin Padilla ang nagpa-imbestiga. Pero ang problema niyan, may patutunguhan ba yan? So anyway, tingnan natin po yung mga reaksyon ng iba, ng mga kapwa nila at titignan natin dito sa yung balita din ni Julius Babaw. Pakinggan natin ang balita ni Julius Babaw. Ito si Julius Babaw. Pagbintangan ang staff ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro dahil sa sinasabing amoy marijuana raw sa CR sa loob ng Senado. Itinanggihan ni Montenegro at sinabing baka vape raw niya ang naamoy sa CR. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-usapan ng ilang report kaugnay sa staff ng Senado na umano'y nagmamariwana. Base sa incident report na binahagi sa media ng opisina ng Senate Sergeant at Arms, 2 beses na amoy ang pinaghihinalaang marijuana sa CR ng mga babae sa Extension Office sa loob ng Senado. Una raw itong nangyari noong hapon ng 2 linggo ng Hulyo matapos i-report ng isang lalaking staff. Pero wala namang nakitang nagdodroga. Naulit daw ang parehong amoy nitong hapon ng Martes. May nag-report daw ulit na staff na may kakaibang amoy na naman sa pambabaeng CR sa kaparehong building. Amoy marijuana raw ito at ang umano'y huling nakita ng nagsumbong na staff na pumasok sa CR ay ang aktres sa si Nadia Montenegro. Nang kumprontahin ng security personnel, itinanggi raw ni Montenegro ang paninigarilyo o paggamit ng marijuana. Gayunman, inamin niyang may vape siya sa bag at baka doon daw galing ang naaamoy ng nagsumbong na staff. Si Montenegro ay empleyado ng opisina ni Senator Robin Padilla.
Kaya naman agad ipinadala ni Senate Secretary Renato Bantug ang incident report sa tanggapan ni Padilla. Pinaiimbestigahan na ng senador ang insidente. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Attorney Rudolph Jurado, pinagpapaliwanag nila ang nasabing staff sa loob ng 5 araw bago ito desisyonan. So the best people who can testify on it, yung mga staff namin. Kinausap ko yung mga staff namin, may nangyari bang ganitong insidente? Wala. So what I did is I went down, bumaba ako dun sa office, tinanong ko, sino ba yung allegedly humuli, nakakita? And surprisingly, sila hindi rin nila alam. Sa ngayon, patuloy rin ang investigasyon ng Senado sa umunoy amoy marijuana sa pasilidad. Meron ding random drug testing sa mga empleyado at staff. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sige. So, ibig sabihin, actually, I want to correct myself, no? Sabi ko kanina, parang unang best lang pa ito na karoon ng parang detection na may marijuana odor coming from the office of the Senator Robin Padilla. Ito pala, nakita ko yung na-research ko. Yung una na-detect na may marijuana sa odor sa opisina ni Senator Robin Padilla ay noong second week ng July 2025, itong taon, ng isang lalaking staff member nito ang nag-report, ang lalaking staff member ni Robin Padilla ang nag-report na may smell sa fifth floor ng Senate building security. At inimbestigahan ito ng security pero walang nakita. Okay? Tapos yung pangalawang insidente ay nangyari noong August 12, 2025. Again, in the same restroom near the Senator's Extension's office. At ang restroom na yun po ay restroom pang babae ata, sinasabi nila. A Senate employee from Senator Ping Lacson's office claimed the odor was present and that Nedia Montenegro, a staffer of Padilla, was the only person in the vicinity. Wow! Delikado to. Montenegro denied using marijuana but admitted to carrying a vape in her bag, which she suggested might have caused the scent. The Office of the Sergeant at Arms submitted findings to Senate President Chis Escudero and Padilla's office for appropriate action. So yes, there were multiple reports of marijuana-like odor linked to the vicinity of Padilla's office, making this at least the second documented instance. So if ibig sabihin, pangalawang insidente lang itong na-document. Pero lumalabas na marami na pa pong insidente na nangyari. So let us hear dito sa sa kay Lacson. Ang naging kwento naman to sa kay Senator Lacson na reaksyon kasi katabi pala siya ng office ni Robin Padilla. So biniro siya ng mga staff nitong sila ni Yusek Ronald Llamas at na mukhang may kakaibang joint session na nangyayari. Pakinggan natin ito. Although joke, pero sensible. Let us hear it. Yan. Pakinggan natin. Siguro narinig na nagkaroon ng ibang klaseng joint session dyan sa Senado. Ibang klaseng session. Ibang joint. Narinig ko rin yun eh. Nabalitaan niyo ba yun? Ibang joint daw, Senator. Ibang joint. Naging session joint. Wala kayong nabalita ang ibang detalye. Nakikichismis lang po siya. Alam mo, hindi maganda talaga. Isipin mo, Senado yun eh. Tapos mga amoy parang Amsterdam. Amoy Amsterdam. Coffee shop sa Amsterdam. Parang yung same office na pinanggalingan, yung may glutathione eh. Diretso natin. Kasi I understand Senator Robin Padilla has already ordered an investigation into a member of his staff. So mukhang dun na umiikot ngayon ang investigasyon na dun sa opisina ni Senator Robin Padilla. But I also understand, sir, that it's not the first time that the person involved was implicated in something like this eh. Yun hindi ko alam kasi wala pa ako noon eh. Wala pa siya. Basta identified naman eh kung sino yun. Alam ng OSA eh.
Alam ng mga gwardiya doon sa Senate kasi sila nakakita. Siguro pag ikatlong beses na. Ikalawa pa lang eh. But I suppose it's alarming for members of the Senate. I mean, the Senate has always been known for, from way back, the bastion of. So, yan ang sinasabi nila. Although pabiro ay nakaka-alarma po yan. Kasi unang-una, bawal ang illegal drugs. At kung bawal ang illegal drugs, ay dapat sana ang ating mga opisina, mga opisyal sa bayan natin, ay alam nila yan. So ngayon, ang basahin ko lang muna report dito. May report ito na balita sa anong naglabas ito ng dyaryo. So sa story by Myla Aguirre, pero nakapost sa Microsoft News Reports. At sinabi rito, a certain Nadia Montenegro was named in an incident report on alleged use of marijuana inside the Senate building in Pasay City. According to the report, dated August 13, Victor Patello, a Senate security personnel stationed on the fifth floor, was approached by a staff member of Senator Panfilo Lacson on Tuesday to report an unusual odor coming from the ladies' comfort room near the senator's extension offices. He claimed the odor resembled that of marijuana and stated that the only person in the area at the time was allegedly Nadia Montenegro. So, ibig sabihin itong si Patilo na to na nag-report ay nagmamariwana rin ito kasi alam niyang amoy ng marijuana eh. So, the male staff member asked me to discreetly approach Ms. Montenegro, which I did when she walked past my post, as I was unable to leave my station, being the only one on duty at the time. Mr. Montenegro denied smoking inside the ladies' comfort room or using marijuana for that matter, but acknowledged possessing a vape in her bag, which he said could have produced the unusual scent reported earlier by Senator Lacson's staff, he further said. Senator Robin Padilla's chief of staff, Attorney Rudolph Philip Jurado, confirmed that former actress Nadia Montenegro is working in their office. According to Jurado, they already asked Montenegro to explain in writing when a new report first came out about the alleged marijuana use in the Senate. They issued another memo to Montenegro this Thursday after they received the incident report submitted to Senate Office of the Sergeant at Arms to the office. Police Major General Mau Aplasca. Let's first listen to our employee to see if this is true, Jurado said over the phone. We gave her 5 days to submit a written explanation, he added. For Jurado, however, it was a classic example of fake news. By just looking at the actual facts based on the incident report compared to the story that came out in the media. For his part, Aplasca said his office has already submitted an investigation report to the Office of the Senate President. Aplasca indicated that in a Viber message that the report to the OSP was different from the incident report. So, yan ang balita. So, may iba pang balita. Panoorin natin. Sinabi rin dito na si Senate President Chis Escudero and the Office of Senator Robin Padilla have ordered an investigation into the alleged use of marijuana by a Senate staff member inside the premises of the upper chamber. Senate Secretary Renato Bantog Jr. said that he directed the Senate Office of Sergeant at Arms to launch a probe upon Escudero's instruction, following reports of marijuana use allegedly by a staff of Padilla. Bantog said that OSAE, or Office of the Sergeant at Arms, already submitted its report on the incident as of Thursday, August 14, and a copy was given to the Senator's office. As instructed by Senate President Escudero, we have provided a copy of this report to the Office of Senator Robin Hood C. Padilla for their information and appropriate action, the Senate Secretary said in a statement. So, yan po ang balita. So, Padilla's Chief of Staff, Attorney Rodolph Philip Jurado, has confirmed that they are also conducting their own investigation into the matter based on a Shipper Radio DCWB report of Nempara Vero. Jurado also said that Padilla's office has asked the subject employee to submit a written explanation. In a phone call with GMAO News Online, Jurado confirmed that they received the OSAA report
around 1:30 p.m. of Thursday. Immediately, we required the subject employee to submit her comment and or explanation within 5 days with regard to the incident report. He shared that Padilla was initially surprised when he heard of the news, thus requiring his office to initiate its own probe to determine whether the allegation was true or not. In fact, nang lumabas siyang kahapon, immediately nag-conduct kami ng investigasyon. Internal lang sa amin. Kasi siyempre sabi ni Senator, ano to? Tayo ba to? Tayo ba tong ni-refer dito? So, Jurado also refuted claims that he was summoned by the OSA saying that he personally went to the office on Wednesday to inquire about the matter. Okay? So, yan po yung balita sa ngayon. Ang sa akin suggestion lang ay dapat bago tayo sa suggestion ko, pakinggan muna natin itong isa namang report, no. Ito naman ay courtesy ng Saganang Mamamayan program nila ni Kwan, na kasama dito si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin. Saan ba yan? Ito. Baka yan yung nagmamariwana dyan sa Senado mismo. Ay, paka mo lang, hiyangan. Ba't doon pa nagmariwana sa Senado? Eto ha? Oh. May statement na inilabas Ang ano pala niyan ang pinatutungkulan ay tao ni Senador Robin Hood Padilla. Nako. Oo. Pero mukhang nasa banyo data, nangangalingaso yung amoy di ba alam mo yung amoy niyan, talagang malalaman mo sa isang lugar. Oo. Yun ba yun? Sa comfort room daw ata, sa opisina ba o sa comfort room? Eto, may statement na po ang Senate Secretary tungkol dito. Ang sabi, several news articles reported yesterday an incident involving the alleged use of marijuana by a Senate staff member inside the Senate premises. Opo. Upon the instruction of Senate President Francis Chis Escudero, I directed the Office of the Sergeant at Arms to immediately conduct an investigation into the matter. Today, August 14, the OSAA has submitted its report on the incident. As instructed by Senate President Escudero, we have provided a copy of this report to the Office of Senator Robin Hood Padilla for their information and appropriate action. Mula to sa tanggapan na Ginoong Renato Bantog Sr. Yes. Senate Secretary. So ano natuklasan ng mga investigador? Mukhang kaya nila ipinapaalam kay Senador Padilla. Mukhang stop nga niya. Ganon. Meron ng naging resulta ng investigasyon? Wala pa siguro. Ganon. Ito na. Meron ka na? The second incident occurred around 1700 hours, August 12, 2025, Tuesday. While I was on active duty at the second shift, 1300 hour to 2300 hour, fifth level, a male Senate employee approached me after introducing himself as a staff member of a senator, hindi ko na babanggitin reported noticing and unusual odor, yung amoy, coming from the ladies' comfort room near the senator's extension office. He claimed the odor resembled that of marijuana and stated that the only person in the area in that time was allegedly Miss Ano ba, iba? Oo. Nakilala natin, Jai Montenegro. Dati sikat na pa-artist. A male staff member asked me to discreetly approach yan. Which I did. And she walked past my post. Naglakad daw ng mabilis. Ayun na. Mukhang meron daw for your information, galing ito, Police Major Aplaska, Sergeant at Arms, Major General Director Manuel Parlade, Service Chief Security Enforcement Service, from
sa security guard mula doon sa isang nagngangalang security. Double check nila ito. Nason? Binibistigahan pa naman. Oo. Yan. So, yan pong report nila. So, pag-usapan natin ito. So, Ruben Padilla, we are demanding that complete cleanliness must happen in your office. At ang cleanliness na yan ay ma-achieve lamang sa pamamagitan po ng mag-submit kayo lahat, kasama ka na Senator Padilla, sa drug test dyan sa inyo. Lahat ng empleyado mo, kasama si Attorney Philip Jorado. Lahat kayo, walang exception para tapos kahit quietly, paresignin nyo na lang kung sino ang natukoy at na naging positive. Kahit huwag na siyang parusahan. Pero kung sa obligasyon sa ilalim ng batas po, ay pwede pa siyang kasuhan ng kaso na ang kaso niya ay illegal use of illegal drugs. So, at saka, kung pwede ipasubmit niyo siya sa tinatawag na rehabilitation. Magiging ikaw po manguna sa iyong opisina. Hindi po pwede na hayaan na lang, ganon. Hindi po kami pwede magpapayag na nangyayari, hayaan, hindi. Dapat may parusa. Sa pagpatungkol sa trabaho, pwede siya mag-resign. Okay na yon. Pero patungkol naman po sa kanyang krimen, kasi krimen po yan, yung paggamit ng droga, ay krimen yan. At pwede rin siya mapapatawad ng korte kasi may batas naman nagsasabi yung korte ay may authority na yung mga nahuli sa mga ganon na kinasuhan ng drug use ay pwede pa silang iutos ng korte na magsasubmit sa tinatawag na drug rehabilitation. Or pwede na hindi duman sa drug sa korte. At diretso na po, kahit sponsoran mo kay, alam ko, malapit sa iyo si Nedia Montenegro. Positive na po yan. Wala namang iba kasi dati wala namang report talaga dyan. At isang nakita lang siya. So, pasensya ka na Nedia Montenegro at sa circumstances ay walang ibang makikita kundi ikaw lang talaga po ang meron dyan. At saka para sa kabutihan mo rin yan, you volunteer yourself for drug rehabilitation. O sige, magtatawag na tayo ngayon, no? Tawag nito mag-shout out. kay Pexer 925, good evening daw. So sa ibang lugar siya. Wala siya sa Pilipinas. Mian magandang araw, Dr. Tirador. Pok 0925, Ruben Padilla's second wife shoots glutathione with the seal of the Senate behind her. Now his staff, even the Nedia Montenegro, what is now with this pool? Let us give Ruben Padilla a chance. Raul Salazar, baka mapalabas lang pang bashers ni Ruben Padilla. Sa isang banda, kahit bad news ito kay Ruben Padilla, sa mga artista, lahat ng klaseng news, bad or good, ay publicity sa kanila at nakakatulong sa kanilang popularidad. Si Julie Paa, good morning, Attorney Dr. Engineer Toto Casing, watching always. Pex 0925, seems like the cat got out of the bag only now and Ruben Padilla is behind this bill. He's pushing for medical cannabis. Must have lots of samples for the magic dragon. The magic dragon. Kantahin ko kaya yan. Mag-record kaya ako ng Pop the Magic Dragon. David Baruds, present po, attorney, having my lunch break now. Oy, salamat po, David Baruds. Jose Laverni, Yabot, pa-drug test lahat ng senators. Hindi lang si Ruben Padilla, lahat na. Yung hair follicles ang gamitin, hindi yung drug test lang na ihi. Hair follicle gamitin. So, this is a challenge to all senators. Pa-drug test lahat. Dako, may mababagsak sigurado dyan sa ginagawa mo. Jose Laverni Yabot. Merong mababagsak dyan pag ipinatuloy natin yan. PEC 0925. Vape is not allowed in public toilets. It is not good for general health. Yan Wala ka ring lusot dyan ng Nedia Montenegro. David Baruds, nakakahiya naman yan. Di ko naabutan. Ang umpisa, confirm ba, attorney, may na marijuana? Confirm na may marijuana. Tapos,
Drug test, umpisa na, hindi maka-English si senador. David Barods, ano ba business ni Nadia sa office? Empleyado po siya, David, since 2022, staff siya ni Robin Padilla. Kung ano man ang trabaho niya kay Robin Padilla, yan ang hindi ko po alam. So, many, watch out for the cover-ups. Okay, Bernardo Mindula, good morning, Kabunyog, Senator Dr. Ettore Ranger, Katotohanan Kausing, watching in Barangay Commonwealth. So, David Barods, kung mga commercial na skippable sa program ni attorney, dito panoorin nyo. Huwag nyo po kayo mag-skip sa ads sa akin para makatulong kayo sa akin. At least 30 seconds para mabayaran si attorney sa nakakatulong sa kanya. Salamat po David Barods. Jose Laberne Yabot, pareho din ba yan sa issues ng Davao Office Basti Staffers? Ang mga office naman dun sa Davao, in fairness sa mga kay Basti, ay mga empleyado sa buong City Hall. Ang balita pa nga, 17 ang nag-positive. Well, wala tayong news ngayon kung ano nangyari. So let us call out on Basti. Ano ba nangyari dun sa 17 na empleyado ng City Hall na nag-positive sa droga? What did you do? Pinarehab nyo ba sila bago pinapapasok ulit ng trabaho? Yan ang kaysa alisin mo sa trabaho, kawawa naman. So kagaya si Nadia Montenegro, more or less sure na ako na siya ngayon ay iparehab na lang siya. Kawawa naman, may anak naman siya. David Barods, hindi nirespeto ang opisina. Yun ang napakatindi. The August halls of the Senate, hindi nirespeto. Ang tawag ng August po ay holy. August is another term for holy. Kaya ang month of August ay holy month. Philly Ibiya, dapat magpa-drug test pamilya sa president. Down to para fair, pati si Bongbong Marcos magpa-hair political test, pati mga anak niya para wala ng diba? Dana Capante Dus, kung mapatunayan yun bintong, dapat sibakin ni Robin si Nadia. Pero tika, sinibak na ba ni Marcos yung umamin na nga, dapat sinibak na rin si Kwan, ang asawa ni Paulo Tantuco, na si Lisa Arroyo Tantuco, na staff naman ni Lisa Araneta Marcos. So dapat nag-resign na siya o di kaya magpa-undergo siya umami na pala siya, hindi na kailangan mag-undergo. Tapos kailangan din na magpa-rehab siya o anong mga measures, ang parusa binigay ni Lisa Araneta Marcos sa kanyang staff? Ano pa naman niya yun? Main secretary niya. Personal secretary niya. Si Dina Capante Dos. Kung mapatunayan, yan bintong dapat sibakin ni Robin Padilla, pero tika, sinibak na bang Marcos umami na nagkukin sa naasawa ng namatay na si Juan Paulo Tantoco. Philly Ibiya, magpa-drug test lahat, pamula sa president, way down to all government employees. Tama po yan. No, Rod Stair, hello po, morning Gid, madamong salamat, Rod Stair. David Barods, attorney, pahabol lang na question, mag-ruling na ba ang ICC kung may jurisdiction? Antayin natin baka may ruling. So sa ngayon, dahil nagtanong ka, buksan ko po ang website ng International Criminal Court at tingnan natin kung may update sa kaso ni Duterte. Ito, titingnan natin. Just wait in a little while. It will go out. It's just so easy for me because I have always been looking at it every day. So far, so good. Wala pang report, no? Wala pang decision. As is, yung standard lang. Yung pinakahuli ay yung nag-report ang International Criminal Court. Nag-report na sila kung ano yung mga order na pinalabas nila. Yun lang. So far, wala pa naman. So, si Picture 95, yes, the churches in Spain now are closed for the Holy Month, but in Taiwan, it is Ghost Month. So, no operations in the hospital. Ganun ba yun? Meron pala ganun ano tawag dyan? Yung pamahiin ng Taiwan. So, hindi sila natatrabaho kung August kasi Ghost Month. So, ano yan? So, Dina Capante Dos, kung nag-joint session daw sila, Nadia at boss niyang si Robin, alamang
sabay din siguro lumalaklak ng coke si Dina at yung boss niya. Si Dina Tantuco. May joint session din sila na hiwalay. Missy Narbasa Susuki, good morning, Dr. Toto. Sige, good morning sa lahat. Hanggang dyan lang muna, no? At babalik sa natin. Baka mag-iisang vlog pa ako bago ako manatapos at matulog muna ako.